Hi, hello. Magandang araw. Kumusta po ang lahat? Welcome sa ating episode. Samahan ninyo ako mga kababayan sa episode na ito. Mainit na pagbati para sa ating mga kababayan saan man sa sulok ng mundo. Ating mga OFWs, kumusta po kayo? Mag-ingat-ingat. Lagi ko pong sinasabi, mag-ingat ang lahat. Ano po? At aking mga pagbati din sa ating mga kababayan dito sa Pinas, lalo-lalo na sa mga kababayan natin na kawawa naman, yung mga biktima ng lindol. Mabuti pa ang ilan sa ating mga kababayan, na simpleng tao lamang ay nakapagbigay ng donasyon nila doon sa mga kapitbahay nila na tinamaan talaga. Mga kababayan, nasira yung kanilang mga bahay-bahay. Nakapagbigay sila ng mapagkain. Yung isang babae doon, yung mga panindang bago niyang nabili lahat. Utang pa naman ang kapital noon. Ibigay niya mga kaibigan sa kanyang mga kapitbahay. Nangangailangan ng mapagkain. Mabuti pa siya kaysa sa itong mga opisyal natin, mga kababayan. Lalong-lalo na itong ating mga kongresista na yumaman po dyan sa kanilang pagka-congressman. Nagtaka nga ako makapagpayaman pala pag naging congressman ka, Daming yumaman na mga congressman. Yung iba, parang wala lang yung pera Pang tapo na lang, gastos dito, gastos doon. Parang wala lang Isa na doon mga kababayan, nakita natin yung anak ni Senator Rapi Tulfo, si Ralph, galit na galit yung kanyang uncle, si Bin Tulfo. Ay nako po, nakakahiya Anyways, again, welcome po, samahan ninyo ako mga kababayan sa araw na ito. Ating pag-usapan mga kaibigan, mainit itong appointment mga kababayan ng bago nating ombudsman ngayon. Tinalaga ni Presidente Bongbong Marcos si DOJ Secretary Crispin Remulla out of 7 na mga naka-shortlist ng Judicial and Bar Council. Si Remulla pa ang napili mga kababayan ng ating Pangulong BBM na maging ombudsman. Sabi pa ni Amy Marcos mga kababayan pansado na yan. Tama siya. No? Yung kanyang mga plan A, plan B, plan C na nakuha niya mga kababayan na meron sila mga ganun na mga plano. Para lamang daw si BP Sara mga kababayan madiin talaga at maipakulong. Ang pinagkakataka kasi natin sa ngayon talaga, ang issue dito kay Boying Remulla mga kababayan tama yung narinig natin na sinabi mga kaibigan ni Senator Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the law. Parang ganoon, parang tumama nga na sometimes you have to bend the law para may mai-please mga kababayan. O di, insaktong-insakto. Di ba? Tingnan ninyo mga kaibigan, anong nangyari? Di ba si Remulla may mga kaso mga kababayan dyan sa ombudsman. Nag-file si Senator Amy Marcos. Yung nakuha niya mga impormasyon, mga ebidensya sa kanyang hearing doon sa Foreign Relations Senate Committee on Foreign Relations. Final niya ang kaso sa ombudsman against kay DOJ Secretary Boying Remulla. Nag-file ng kaso si Attorney Torion ng disbarment. Ang problema kasi sa ombudsman ng mga kababayan, nung completely nag-retire si Ombudsman Martires, ay may OIC Ombudsman in the person of OIC Ombudsman Vargas. Naku po, nung siya nakaupo, mga kababayan, may pinalabas siya na bagong circular, I understand na
nagsasabi yung lahat, yung mga na-file noon against ni naman ng mga opisyal ng gobyerno, as in the case kay Remulla, ay tinamaan po doon sa regulation of circular na nagresulta po ng asip walang na-file na kaso, mga kababayan, laban kay Justice Secretary Remulla. Bakit, mga kaibigan, pinag-uusapan natin ito? Kasi ito ang kailangan na kukuha ka ng clearance sa ombudsman. Kailangan wala kang kaso, may clearance ka makuha galing sa ombudsman, na wala kang kaso, kasi i-attach mo isa sa mga documentary requirements po sa pag-a-apply mo ng isang pagiging ombudsman. Ang problema, mga kababayan, itong ombudsman na OIC na si Vargas, nung siya na ang pumalit, mga kababayan, naglabas siya na bago niyang circular na hindi na daw pwede yun. Ako hindi ko rin masisi, mga kababayan, si Secretary Boying Remulla nung kanyang kinuha yung clearance from the ombudsman. Kasi the very ombudsman itself, mga kababayan, naglabas sila ng kanilang mismong order na parang baliwala na yung mga na-file na kaso previously. Kasalanan ba ni Boying Remulla yun? Hindi niya kasalanan. Ba't din magtatanong tayo, mga kaibigan, bakit ganun? Ang pagdududa ng tao, alam ninyo, ang nangyari ngayon, mga kaibigan, totally, wala akong problema kahit sino may lagay na ombudsman. Kaso, itong si Boying Remulla, mga kababayan, halatang halata na siya may bias, mga kaibigan. Kung matatandaan pa natin, siya ang nag-direct, nagbigay ng order nung hinuli at hanggang naipadala sa Netherlands, mga kababayan, si former President Duterte. Siya yun. Di ba? Alam ng taong bayan yun eh. Naging usapan yan kahit na sino mga abogado, judges, retired as justices, na sinabi nilang he exceeded within the bounds of the law. Doon sa mga kinot na mga batas, wala naman doon. Meron siyang mga reasoning na sa kanya lang. Di ba? The like of, yung sinabi niya na meron daw residual power. Alam niyo yun? Di ba may sinabi siyang residual power, mga kababayan, na meron daw sa estado natin? Kung wala yung Rome Statute, kung hindi mag-apply sa Rome Statute, hindi rin sa ating batas, ang sinunod niya, may residual power daw ang gobyerno. Yun ang ginamit nila. Wala ka naman makitang residual power dyan sa konstitusyon. Kaya nga sabi ng ibang nga mga may alam sa batas, mga abogado, mga retired justices, sabi nila, saan ni Remulla kinuha, mga kababayan, yung ganun? I mean, ang ibig ko pong sabihin, may lamat na issue, mga kaibigan, ang Justice Secretary na si Remulla. Para sa akin, wala akong problema sinong may lagay dyan eh. Pero, si Remulla, mga kababayan, kung inyong nasundan, naawa ako kay Presidente Marcos sa totoo lang, Ang Presidente, mga kababayan, wala eh. Pinapaikot-ikot lang nitong mga nasa palibot niya. Pinapaikot-ikot lamang sa palibot niya eh. Kaya nga ngayon, mga kababayan, itong nangyari na ito, imbis na naglaylo na ang tao, naglaylo ba? Mas nadagdagan pa, mga kababayan, ang galit ng taong bayan. Hindi pa tapos itong issue, mga kaibigan, ng flood control. Siguro ang akala ay makalimutan yung flood control. Tuloy tayo ay nagdududa para mawala ang issue ng flood control. Tingnan ninyo. Pinahinto, mga kaibigan, ng Senate President ang investigation ng Blue Ribbon. Di wala ka na pag-usapan about Blue Ribbon, about flood control. Yung ICI, mga kababayan,
Hindi naman masyadong pinag-uusapan yun kasi hindi nga nila pinapublic mga kababayan yung kanilang investigasyon. Di ba po? So wala na masyadong pinag-uusapan. Kaya sabi ko, mukhang this is part of the script na kung saan lituhin mga kababayan ang taong bayan. Now, sa ganitong paraan na ginawa nila, sa tingin ko po, mas lalong nagalit ang tao. Ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan, nagpalabas sila very recently. Nagpalabas sila ng kanilang katayuan o posisyon tungkol dito sa itong mga kaguluhang ito, mga kababayan. Na ang gusto nilang malaman, mga kababayan, talaga yung katotohanan, yung paghanap ng talagang katotohanan, mga kaibigan. Kagaya rin nating lahat Pilipino. Gusto natin, mga kaibigan, yung ilabas yung kung ano yung pinaka katotohanan po. Di ba po? Yun ang gusto natin eh. Ngayon, linilito na tayo. Linilito na. Ako'y natatakot. Ako'y natatakot sa totoo lang po. Kasi po, parang hindi na talaga, mga kababayan, hindi na tayo naaayon sa tama na landas na papatunguhan ng ating gobyerno, mga kababayan. That is why ako sabi ko kanina, ako'y naawa sa ating Pangulo eh. Para bang he is not in full control and in full command, mga kababayan, sa ating pamahalaan. Pinaikot-ikot na lang siya sa mga taong nandito sa kanyang paligid. Biruin mo, yung kapatid mismo, mga kababayan, ng Pangulo, Senator Amy Marcos, kwini-question niya, mga kaibigan, even before pa, nung napabalita, mga kaibigan, na si Boying Rimulya papasok sa ombudsman, ay tinututulan na niya ito. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang kanyang posisyon, mga kababayan. Kasi sabi niya, ang isa lang sa mga gustong gawin nito para ipapakulong, mga kababayan, si BP Sara. Kasi si BP Sara, mga kaibigan, ang contender para sa 2028. Actually, itong kaguluhan ng lahat na ito, may relasyon na ito, mga kababayan, sa politika. Except lamang dito sa corruption issue, mga kaibigan, dito sa mga flood control na ito nakawan talaga ito. Nitong walang mga hiya na mga opisyal ng ating gobyerno, nitong mga congressman, mga kasabwat nila dyan sa Department of Public Works and Highways. Ako hindi ko masisi ang mga kontraktor. Sa totoo lang, hindi ko pwedeng sisihin ang mga kontraktor dito. Itong issue na ito sa flood control, no. Nasa kapangyarihan ba sa kanila na gusto nilang gumawa ng project? No. Diyan galing sa Congress. Kaya nga gusto ng iba gusto maging kasama doon, mga kababayan, sa grupo ni Romualdez at saka ni Saldico. Kasi nandoon pala ang napakagandang buhay. Di ba po? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At pakishare naman and like. Ano po? And don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.